Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 3 na ang problema nga ni customer, nag-overheat itong sasakyan niya at ang ipina-check up niya nga sa mekaniko, ang sabi, bumigay na daw yung makina dahil sa matinding overheat. After kong masalina ng tubig itong radiator ni customer, pina-start ko na itong makina. So paano pina-start ko nga itong makina ni customer, wala naman akong makitang kakaiba dito sa makina. After ng 10 minutes na naka-start na itong makina ni customer, check ko na yan at nang makita ko, nag-open na yung thermostat niya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, magsasalin na ako ng tubig dito sa coolant reservoir niya. Actually yung boss, ito yung sinasalin ko, distilled water yan. Mas gusto kasi ni customer yung distilled water kaysa sa coolant. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss na pag nag-drain kayo ng tubig dito sa radiator niyo or nag-drain kayo ng coolant, dapat pa-start nyo itong makina kahit na mga 10 minutes to 20 minutes. Kasi mag-o-open pa yung thermostat yan, na pag nag-open yung thermostat yan, yung laman na isinali nyo dito sa coolant reservoir nyo, ihigupin nyo pupunta sa makina. At syempre, pag nag-drain kayo ng coolant sa radiator, always na check upin nyo sa ilalim, baka mamaya yung pagkakalagay nyo naman ng drain plug, may problema, maaaring maluwag pa o hindi nyo masyadong nahigpitan. Kaya importante na mag-check din kayo sa ilalim ng makina nyo para sigurado kayo na tama nga yung pagkakahigpit nyo ng drain plug. Lalo na pag nagpalit kayo ng radiator mga boss, importante na check upin nyo maigi para maisoli nyo pa ito. Gaya nito mga boss, ito yung lumang radiator ni customer. Diyan yung pinanggalingan ng tagas at tinuro ko. Yan mga boss, ulitin ko lang. Ito yung turo ng daliri ko. Ayan. Diyan yung tagas. Tapos dito sa ilalim mga boss, kung papasinin nyo, ayan, mas malakas din dyan ang tagas niya. Ngayon, tumatagas lang yan mga boss pag nagkaroon siya ng pressure. Pero dito sa kabilang side mga boss, wala siyang tagas eh. Pirming dito lang talaga sa baba nung radiator niya. Ayan, yung pinakita ko. Dito yan, tumutulay siya oh. Yan, dyan siya oh. Dyan siya banda tumutulo eh. Pero kapag nakapatay yung makina mga boss, wala kang makikitang tulo ng tubig or coolant. Pero pag naka-start na yung makina o kaya umaandar na yung sasakyan mo, dun lang malakas ang tapo ng coolant niya or tubig na nilagay mo sa radiator. Switch off ko na itong makina mga boss. Ito pa yung isang pinanggagaligan ng overheat mga boss, yung sobrang dumi na ng makina nyo, yung pang balot na itong makina ng alikabok. Gaya nito, tingnan nyo yan mga boss, oh, ayan oh, kapal yung alikabok niya no. Hindi nakikita ni customer yan dahil nga sa may engine cover na nakalagay. Pero dito sa parting wala lamang engine cover, ewan ko ba bakit hindi niya nakikita. Siguro dahil nga sa masyado lang busy si mama sa trabaho, kaya hindi niya na nabubuksan itong makina niya. Ibig kong sabihin, hindi niya na inaangat itong hood. Kita niyo yung ilalim ng makina mga boss, naku po, kung makikita niyo lang nandito kayo, naku, grabe talaga yung alikabok na kumapit dito. Pati dito sa hood mga boss, ayan oh, tignan niyo, ang dumi-dumi niyan. Kaya nga yung mga kwento sa akin ni customer ng mga nakaraan, na bigla na lang doon nag-overheat ito sa sakyan niya, hindi na ako magtataka kung saan ang gagaling yung overheat eh. Kasi nga, talagang yung alikabok dito sa makina niya mga boss, nakakapit na. Tayo lang mga boss bilang isang tao, yung tanghaling tapat lumabas ka, tapos magja-jacket ka pa, eh ewan ko lang kung hindi mag-init yung buong katawan mo eh. Sigurado maliligo ka sa pawis eh. Ganon din para sa akin itong sasakyan. Pag sobrang sa dumi yan, syempre talagang mag-iinit na itong makina. Kaya nga wala na akong sinayang na oras mga boss. Sabi ko kay customer, engine wash ko na itong makina niya. Siyempre naman mga boss, pag nag-engine wash kayo ng makina, gagamit kayo ng degreaser. Itong degreaser na ginagamit ko mga boss, sa auto supply ko lang yan binili. Hindi ako bumibili sa online. Karamihang nabili ko sa online, peke, sabon lang na may tubig ang nakalagay. Kaya naman pala 150 lang ang pagkakabili ko, isang galon. Yung pala tubig lang na may sabon. Ganito rin siya mga boss, yung hawak ko na ginagamit ko ang degreaser. Kaya minsan talaga ayoko nagre-recommend kung ano yung mga ginagamit ko kasi iniisip ko baka mamaya sablay yung mabili nyo eh. Masisi nyo pa ako. Mag-comment ka pa ng hindi maganda, nagkasala ka pa. Samantalang itong degreaser na nabili ko sa auto supply, nako mga boss, sigurado yan. Walang sablay. Talagang tunuan kumapit na langis dito sa makina, kahit yung mga mancha-mancha dito sa makina, kaya niyang tanggalin. Pati yung mga malagkit na kumapit dito sa makina mga boss, kaya niya rin yan tanggalin. Kahit yung mga itim-itim na kumapit dito sa makina mo, kaya niya rin yan tanggalin. Basta ang nakalagay lang dito sa degreaser na binili ko, nakasulat sa kanya, engine degreaser.
Tignan nyo na lang yung itsura mga boss. O, tignan nyo. O, i-zoom nyo na lang pag hindi nyo makita o kaya i-screenshot nyo. Eh, yung iba naman kasi gusto isusubo mo na lang sa kanila eh. Huwag naman ganun. Medyo gagamit ka naman ng konting makinarya ng utak mo. Huwag naman yung gusto mo na naman pag nagtanong ka, sagutin ka ng tamang-tama, eksakto-eksakto, walang pagkakamali. Eh, kung ibibigay ko sa iyo yung ganyang itsura, sabihin ko, tapos sablay yung mabili mo, di masasabi ka naman sa akin. O dito sa sinasabi ko mga boss, hindi ako nagagalit dyan, nagpapaliwanag lang. Ikaw naman masyado ka naman pikon. Gagawa ka agad ng istorya, sabihin mo agad nagagalit. After nyo ma-sprayan ng degreaser yung makina, magpalipas kayo ng 20 minutes. After nun, pwede nyo na ngayon gamitan ng pressure washer nyo. Ayan mga boss, siyempre uunahin nyo sa hood. Eh bakit naman dito sa hood ang uunahin yung sprayan? Dahil nga sa lahat ng dumi dito sa hood nyo, magbabaksakan yan dito sa makina. Na kapag nilinis mo naman yung makina, syempre yung mga duming bumagsak galing dito sa hood, mawawas out mo na rin. Ayun ang point. At pag nilinisan mo naman itong hood, syempre dito sa salamin, dahil natasikan mo yan ng dumi galing nga dito sa hood, ispita mo na rin. Tapos isunod mo na ngayon dito sa makina mo. Pasensya na kayo mga boss dahil nga sa hanggang ngayon, minamalat pa rin ako. Kaya nga kahapon yung video na ginawa ko, iba yung voice over niya. Dahil nga sa talagang hindi ko kayang magsalita. Tatawa nga ako dahil nga sa may namimintas pa doon sa voice over, pero okay lang yun. At least kahit paano, ramdam ko na paborito nyo pala yung boses ko. O sa paggamit naman ng pressure washer dito sa makina nyo mga boss, panoorin nyo kung paano ko mag-spray. Siyempre sa nakikita nyo, di ba? Iniiwasan ko dyan yung mga socket wire, yung mga nakalaylay na wire, huwag yung patatamaan yun. Pwedeng sirain nitong pressure washer nyo pag tinamaan yun. Kaya nga papapansin nyo, di ba? Papindot-pindot lang ang ginagawa ko sa pagwashing ko dito sa makina. Hindi siya straight. Basta ang bibirehin nyo ng gusto dyan mga boss, yung makapal na alikabok, lalo na dito sa harapan mga boss, kung mapapansin nyo dyan ako nagtagal eh. Kasi nga, hindi ko na malaman kung alikabok pa ba yung nakakapit dito sa makina ni customer or putik na ba yan eh. Dahil nga sa yung tagal ko yung in-sprayan mga boss dito sa harapan ng makina niya, dyan ako nagtagal lang husto. Pero alam niyo mga boss, nung matapos ko ito, naku, ang ginhawa ng makina ni customer. Talagang itong ano niya, yung upper radiator hose, pag pinipisil ko, naku, halos wala siyang ka-pressure. Kaya nga tuwang-tuwa si customer eh. Kaya kayo mga boss, yung sulok-sulok ng makina nyo, check upin nyo. Baka mamaya, yung putik na kumapit sa makina nyo, sobrang kapal nga, kaya nag-overheat. Tapos makatagpo ka pa ng mekaniko na pag-check up, dahil nga sa wala siyang makitang problema, naku, cylinder head gasket na yan, patay. Kaya kung may budget naman kayo mga boss, bumili na lang kayo ng sarili nyong pang-washing para kayo na lang ang magwa-washing ng makina nyo. Itong gamit ko na pinang-engine wash ko mga boss, yung high pressure washer na yan, Soulfly yung brand niyan. Ilagay ko yung link ng mga boss, kaya ko naman yung ipopromote sa inyo dahil nga sa subukan ko na siya ng husto. Mapa makina, mapa body, mapa underwashing, nasubo ko na itong Soulfly. Ngayon, kapag ang nabili nyo sumablay, ayun, magkabag-alak yan eh, Soulfly saka sablay. Kaya napaka-importante mga boss, yung pagbabasa nyo ng comment. Kaya nga nang sinabi ko, dalawa kasi yung pwede yung makuha. Pwede kang makuha nyo yung Soulfly or ang makuha nyo yung sablay. Balik na ako dito sa pag-i-engine wash ko ng makina mga boss. Kung mapapansin nyo, papindot-pindot yung paggamit ko nga nitong pag-engine washing ko dahil nga sa ang binibira ko dyan yung mga kumapit na putik dito sa makina. Talagang binibira ko siya ng gusto. Kung saan siya merong putik, doon ko siya titirahan siya ng gusto para matanggal nga. Ganun ang diskarte mga boss. Hanggat maaari, kung bababaran nyo ng pag-spray, huwag naman yung may tatamaan kayo na wire o kaya sensor. Huwag ganun. Dapat iiwasan nyo yung mga sensor na tamaan. Ganun din nga yung mga socket wire. Doon naman sa mga babae gusto mag-engine wash, gaya ng mga nagtatanong sa akin, Sir, kaya ko bang mag-engine wash? Kaya mo yan, pambira ka naman. Yung anak mo nga na 1 taon, 2 taon, diba? Napaliguan mo rin yan, sigurado, napakadelikado nun. Ito pa kayang sasakyan na nasabi ko naman na sa inyo kung ano yung mga hindi nyo patatamaan itong pressure washer. O di mas madali na lang yan pag kayo mag-engine wash. Kayo naman no, si Mr. nga napapaliguan niya eh. Minsan nga, tumatagal pa kayo sa liguan eh. Minsan nga, hindi ko na alam kung anong klaseng paligula yung ginagawa niya. Ba't ba tayo napunta dyan? Balik na ako dito sa engine wash. Talaga kasi madam mo. Dahil nga sa natapos ka na dito sa makina mo o dito ka naman sa labas ng makina mo, syempre yung mga natalsik ka mo dumi dito sa
fender mo, isprayan mo na yan, dito sa bumper mo, isprayan mo na rin, ayan. Ibig sabihin yan mga boss, patapos ka na, padiin. Kaya yung huling gagawin mo dyan mga boss, huling pasada na dito sa makina mo, yan o papadaanan mo na siya ngayon. Para kung natalsikan man siya ng dumi, ma-wash out agad. Tapos gamit ka na ngayon ng basahan mo. Siyempre yung malinis na basahan ang gagamitan mo. Para yung mga namuong tubig dito sa ibabaw ng makina mo, matanggal siya, mas mabilis. At habang pinupunasan ko itong makina, shoutout muna ako kay Anix Ong ng Davao City. Ganon din kay Robert Ralios ng Makati City. Ito lang naman si Robert Ralios, yung may pinakamaraming heart na ibinigay sa mga video ko. Siya yung top commenter ayon kay YouTube. At wala rin siyang masamang mata sa kanyang kapwa-tao. Kumbaga, galit din siya sa mga taong gumagawa ng masama. Kasi nga, alam naman nating lahat na may mga tao kumakampi sa masama. O ngayon mga boss, after ko mapunasan itong makina ni customer, kung makikita nyo, gumamit na ako dyan ng blower ko. Ito namang blower ko mga boss, Surfly naman yan. Maganda rin siya mga boss. Unang-una, after ko nga ma-engine wash itong makina at mapunasan ko na itong makina, syempre wala na yung mga namuong tubig dito sa ibabaw ng makina. Kaya ang gagamitin ko ngayon dyan, itong Surfly ko na panghangin. Hanginan ko muna itong makina mga boss, ganyan. Hanginan nyo muna siya. Bawat nakita nyo, hanginan nyo. Lahat ng mga, kung may mga tubig-tubig na kumalat pa dyan, hanginan nyo siya. Malaking bagay yan mga boss. Ayan o. Yan. Takita nyo, hinahanginan ko pa muna itong buong makina. Matagal naman yan mauubos eh. After nyan, tatanggalin ko na ngayon itong plastic na pinambalot ko dito sa alternator. Ayan mga boss, oh, makikita nyo, tinatanggal ko na siya. Ayan. For security reason lang naman mga boss, pag nag-engine washing kayo, takpan nyo ng plastic yung ibabaw ng alternator. Balik na ulit ako dito sa makina mga boss. Kung mapapansin nyo, inahanginan ko ulit itong makina ni customer. Pero ang pinupoint naman ng paghangin ko dito mga boss, yung mga socket wire at sensor dito sa makina. Ayan naman yung pinupunteriya ko mga boss. Yung before kasi mga boss na paghangin na ginawa ko, yung buong makina ang hinanginan ko para kahit papano matuyo siya. Dito sa pangalawang paghangin na ginagawa ko, dito ako naghahangin sa mga sensor niya nga at mga wiring. Lahat ng mga connection niyan mga boss, hinahanginan ko yan para kung sakaling may sumiksik na tubig dito sa mga socket wire, matanggal siya. Dahil ito mga boss, okay na yung pagkakalinis ko dito sa makina ni customer. Kayo nang humatol. Basta lagi niyong tatandaan sa pagwashing na ginawa ko dito sa makina ni customer, hapyaw lang yan para kahit papano, maganda naman sa paningin ni customer itong makina niya after ko yung magawa. O tignan nyo, di ba? Ang linis eh. Kahit papano eh, di ba? Hindi na masyadong kita ng bulag yan kung may dumi. Sabi ko nga sa inyo mga boss eh, ang kaligayahan ng puso ko, yung ituring kong sa akin yung sasakyan para hindi ako tamarin at para magsikap ako sa paggawa ng sasakyan niya. O tignan itong ibabaw ng valve cover, oh. Wala siyang kadumi-dumi mga boss eh. 'Di ba? Sa awa at tulong ng Diyos, nagawa ko naman ng maayos itong sasakyan ni customer. Yun nga lang, loobin na rin sana ng Panginoon na umistart itong makina ni customer at walang naging problema yan sa pag-engine wash na ginawa ko. Tandaan niyo mga boss, ang pag-asa ko lagi yung Diyos sa bawat paggawa ko. Ayun ang inaasahan ko, wala nang iba. Dahil nga siya yung may sabi, hindi ka makakagawa, maliban na lamang samahan kita. Ipa-start ko na nga itong makina. Yun, salamat. O diba, tama naman yung sinasabi ko, basta pinagkatiwala mo sa Diyos, malaki na yung chances mo, magkatotoo yun. Ilagay ko na itong engine cover niya mga boss dahil nga si customer, parating na raw. Paglagay naman itong engine cover, nakita nyo naman, meron siyang guide. Itapat nyo lang sa guide, tapos idiin nyo na pababa itong engine cover. Pag lumapat na, okay na yan. At dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, hayaan ko lang muna yung umi-start mga boss. Pasok muna ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. Tapos i-on ko itong aircon niya. Baka mamaya mga boss kasi hindi na gumagana itong aircon niya. After ko yan i-washing, parating na si customer. Nako, mahirap na. O yan, naka-on na yung aircon. Dito naman sa dashboard mga boss, kung makikita nyo, wala namang mga warning sign yan dito sa makina ni customer. Siyempre, naka-handbrake yan, nakabukas yung pintuan ko, nakalagay sa park. Kaya yan ang makikita nyo mga nakailaw dito sa dashboard ni customer. Sana mga boss naiintindihan yung mga sinasabi ko. At siyempre, dito naman sa, yung sa temperature, nakita nyo, nasa baba, oh.
Wow naman, ang ganda-ganda ng cooling system ni customer. Okay na okay pa itong makina niya. Nasa awa nga at tulog ng Diyos, naging maayos naman yung pagkakagawa ko. I-close up natin yung temperature niya mga boss. Baka mamaya hindi makita ng bulag eh. Oh, tingnan nyo, naka-cool siya oh. Kakatuwa, sa kabila ng lahat na hinatulan ito na overhaul na daw yung makina dahil sa sobrang overheat, nasira na daw. Pero nakita niyo naman, di ba? Okay na okay, cool na cool. Kaya mamaya mapapanood ko na naman si Linda Walker. Tingnan niyo itong upper radiator hose niya mga boss, pipisilin ko yan. Dalawang kamay na yung gagamitin kong pangpisil dyan mga boss para makita nyo malambot talaga siya. Oh, ang lambot-lambot, wala talaga siyang ka-pressure-pressure. Ibig sabihin yan, maganda yung cooling system nito. Pupusuhan nga natin dito sa ilalim mga boss para makita nyo kung meron ba siyang leak or wala. Imulagat yung maigi yung mga mata nyo mga boss kung makakita kayo ng continuous na tulo. Pero kung patak lang, syempre alam nyo naman kagagaling lang ito sa engine washing. Kasi alam nyo naman, meron diyang nanunood, kampon. Ang hinahanap niya lagi sa video, yung makapuntos siya. Sasabihin niya, ay may pumatak pa rin na tubig. Meron pa rin yung tagas. Pero mo may masabi lang, di ba? Kaya yun ang iniingatan ko. Kasi nga, may nanunood din, mahina yung pag-iisip. Tinatatangay niya yun, di ba? At ito na mga boss, dahil nga sa nakakalahating oras nang naka-start itong makina ni customer, merong bleeder dito sa ibabaw ng radiator mga boss. Ayan o, yung nakikita nyo, niluluwagan ko yan. Pero ang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko itong bleeder cap niya. Para nga kung may hangin pa dito sa loob ng radiator, matatanggal yun mga boss. Ayan kung makikita nyo, dahan-dahan ko lang yung tinatanggal mga boss. Kasi iniisip ko ako, may biglang sumirit sa mukha ko yung tubig na mainit eh. Eh kung mo, wala naman mga boss, sumingaw na yung hangin niya, ibinalik ko na agad itong bleeder cap niya. Tapos luwagan ko na itong, or tanggalin ko na itong cap dito sa coolant reservoir. Dahil nga sa ang gagawin ko dyan mga boss, syempre nag-open na yung thermostat niyan, nagbawas na yan ng distilled water. Syempre naman, ang susunod kong gagawin dyan, magdadagdag na ako ng distilled water dito sa coolant reservoir. Ile-level ko na yung tubig niyan. Siguro naman mga boss, napansin nyo, talagang binuo ko na itong video. Dahil nga sa alam ko, merong gusto dito magpalit ng coolant. Meron ding gusto magpalit ng radiator. Siya na yung gagawa. Kaya ganyan ang ginawa ko sa mga video ko mga boss. Hindi ko siya masyadong pinas forward para mas naiintindihan nyo. Kasi nga may nagchat sa akin after niya raw mag-drain ng radiator or magpalit siya ng coolant nang nasa biyahe na siya, bigla doon nag-overheat yung sasakyan niya. Kasi nga, hindi mo munang inintay na mag-open yung thermostat. Nung makita mong puno na yung reservoir mo, miskerda ka agad. Eh, pag nag-open yung thermostat, nako, papasok sa makina mo yung coolant mo. Tapos magbabawas ang tubig dito sa radiator. Yun, mag-overheat ka nga. O ayan, ilapit ko itong camera dito sa reservoir niya. Merong low tsaka full. Doon mo siya ilalagay sa full. At ito na mga boss, after 2 hours, dumating na si customer. May mga tinatanong pa rin ako sa kanya para magkaigi kami. Ano sasabi sa akin na humingi yung makina? Ay, ano po siya pwede binuksan niya? Paano ganyan? Lagyan ko ng pinset. Oh, Tapos, pinapantay ako kung bumababa. Oo. Hindi naman nakialam kung hindi na siya gano'n. Kasi sa shell yun eh. Oo. Tinanggal niya, tinanggal na yan. May usok. Okay. oh, Tinanggal niya. Ay, may tama na yung ano. Sabi niya. may tama na yung May tama na yung makina. makina. Sabi niya. Siyempre, hindi naman naniwala. Oh, usok naman talaga yan. Siyempre dala ng kalumaan. Pag lumuluma naman talaga, naglalabas ang usok yan. Pero ang mahalaga, walang langis na tumatalsik. Diba? Dito naman sa makina, sa makina naman, basta tinanggal mo to, at may usok lang naman talaga yan eh. Walang problema yun. Dala ng kalumaan yan eh. Pero pag ilagay mo yung takip, dapat hindi siya iaagis. Oh, hindi siya iaagis. Oh, yun mo, di ba? Oh. Hindi siya susuka, pwede mo siyang bitawan, no? Oh, di ba? Oh, pero pag tumalsik na yung ano yan, na-blowby na yan. Pag tumalsik na yung takip. Tapos may itong tubig na, saan mo dapat yung ganito? Ito dito, sa F, sa F. Sa F. Oo. Kasi ako naglalagay dito, hindi ko makita sa Sa F lang, sa F lang. Hindi ko ano sa kuya kulat. Ha? Kulat na nilalagay. Eh, nilalagay mo, ito, yung absolute eh, di ba? Okay rin yan. Tsaka lang natin lagyan ng kulan. Kasi merong sayang naman yung binili mo, absolute. Di ba? Pero, pwede na, di ba? Natapos yung absolute, pwede na kulat. Oo, pwede na. Ano kulay ko kuya? Pula.
dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, syempre, i-switch off ko muna itong aircon niya. Ayan mga boss. Tapos yung makina, i-switch off ko rin. Tsaka ako ngayon, i-start ulit itong makina ni customer. Importante yun mga boss para malaman niya na okay naman ang starting nitong sasakyan ni customer after ko nga yang magawa. Mga 2 oras ang umaandar yan. Oo, kasi nga, sa nangyari na inaano ko, sabi mo kasi, maingay makina, overhaul na. Opo, kuya, yung Dahil niya sa tumingin. Hindi, itong makina siya. Parang ito yan, parang may klok. Ano siya? Lalo pag pinuksan ng aircon, klok. Eh kasi nga, nag-overheat kasi. Sobrang init ng makina. Kaya nagkaroon siya ng mga ingay. Wala naman ah. Wala naman ah. O, aircon ko ah. Narinig niyo yun mga boss, nakakarinig daw si ma'am ng tunog na plok dito sa makina niya. Aircon ko nga mga boss, baka lumabas ulit yung tunog na plok. Ha? Pagka na-aircon siya, ito nag-isip klok. Gano'n. Oo. Eh kasi nga, Isa lang siya. Ha? Sa umpisa lang. Hindi, tsaka uminit kasi yung makina. Talaga makakarinig ka ng mga ingay. Nag-automatic yan. Tapos mamaya, ano yan, gagana rin yan. Bango. So yun yung Ayan o. Oo, yun. Okay na, okay yan basta ganun. Ayun ang narinig ko. Uli mga boss, dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!